Alhamdulillah. Syukran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabina sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So, barakallahu fik. Maganda yung pangbungad ni Kakaustaz Nurul Am kasi yung mga sifat tsaka rewards ng mga tunay na mananampalataya. Okay? So, huwag tayong magpakakampante na bilang isang Muslim. Kasi nga katulad ng sabi niya, tayo ay mga Muslim na isinilang sa mundo. So bilang isang tao, nagiging Christian siya, Hudyo, etc. kung tuturuan na siya ng doktrina ng ibang tao, lalong-lalo ng magulang niya. So ibig sabihin, kananayanin manay niya din sa bangsamuruan niya tingka, ya ko na mamata na maginda nun si ama ko, si ina ko, doon ka na forever. Pero bilang isang totoong mananampalataya, ay kailangan manatili at makuha mo yung tunay na itsura niya. Yung binigay ni Kakaustaz ay gauge yun. Alam niyo yung gauge, no? Kung kayo ay sukatan, yan. Yan yung basihan, sukatan natin kung ikaw ay nandoon ba sa totoong mananampalataya ka. Kumbaga, kung gusto mong magkaroon ng idea kung ikaw ay mu'min or Muslim lang, clear yung pagkakabanggit niya kanina. Tingin, ito ay itsura ng Muslim, pero lahat ng Muslim hindi mu'min, pero lahat ng mu'min ay Muslim. Okay? So gusto ko nga pala banggitin yung acknowledging si Bapa Haron Filmi. So may mga pagsubok, no? Pareho kaming may mga pagsubok. Lahat tayo may mga pagsubok sa buhay. So last week nga, meron kaming napuntahan, sinamahan namin si Ama somewhere dito sa North Zamboanga Northern, del Norte. At yun nga nabanggit ni Kakaustaz kanina, may mga nag-text, may nakasalubong tayo, nakasabay tayong kumakain sa isang kainan dyan sa part ng Pagadian. At nung makita nila ako, tuwang-tuwa sila. Pesa kinakipak. Yun pala, tigin ni Nambay, kananamba tigin si Al-Hidayah. Si Al-Hidayah tigin ito ba? Kana ka maginan na. Bali tiga sa taga-pananin, uy, matingin na. Nung pasigit sa pagkapanganta, no, every Saturday, apad ni Ustaz Nurul Am, tigan Tubay. Tiga sa taga-pananin, tumatingin, katarmaan ko, tumatingin si Ustaz Jan Arif. Bali, marinig ni Ina, then kinausap nila, kumaga nakabitiala sila, tingin na, napatingin uman sa pato. So, alhamdulillah, kasi sila, gusto kong batiin kasi active din sila sa dawa. Kung hindi ako nagkakamali, mag-comment kayo kung nanonood. Kasi every Sapato kung talagang ino-on nila yung kanilang Facebook para lang subaybayan tayo. No? Ang kanilang samahan ay, kung hindi ako nagkakamali, ay United Women's Islamic Association. UWIA. So, assalamualaikum sa inyong lahat na nandyan, na sumusubaybay sa atin, at iba pa na mga taga-subaybay natin. No? At marami pa sila na mga sumusubaybay. Katulad nga ng nabanggit ko, nung una, meron din ako may nakakilala din sa atin na tuwing Sabado, meron tayong ganito, doon naman sa Zamboanga, Sibugay, sa Ipil. So, medyo out of nowhere, may mga sumasalubong sa atin. Nagchat-chat minsan, Ustaz, nandito kami sa baba ng stage kasi may program tayo doon. So malayo sa Cotabato City. Alhamdulillah, no? At kumaga isang manifestation na kaya nga tayo nagsusumikap, yung sponsors natin, yung
kani mapanagib tungkay no kano kalumanin anti ko si Auntie Babay, gayat tungkay, nagsusumikap talaga sila, pati yung mga ustads natin and yung mga page natin na nag-cover ngayon sa atin, nagsusumikap tayo sa da'wa kasi nga marami din namang hindi nagdada'wa. Okay? So ibig sabihin, may mga kumakalaban, kalaban ng Islam na nagpapalaganap ng hindi dawa. Iba pa diyan yung mga normal lang na tao. Ibig sabihin, hindi Islam yung kanilang pinopost, kundi kung ano-ano lang na nakatatawanan na minsan doon tayo nahuhok at minsan doon natin naiisip na yung time natin naubos na pala doon. And acknowledging nga pala si Kaka-Engineer Sok na dumating ngayon, nandyan muli, no? Yes, and si Papa Lukman and Kaka-Engineer Nasser. Yan yung mga natin. Doon ako nakapagkhutba sa kanila nung Eid. Marami pang iba, yung mga kasama natin dito na nandito. And also yung mga kababaihan natin na nandito ngayon na napakasipag din namang pumasok sa ating klase, no? Inshallah subhanahu wa ta'ala. Isa sa pinaka matanda sa atin, si Bapa na walang sawang pumupunta dito. Kaya medyo kapasangan sa panikanta noon. Pero gusto niya mag-aral. Yes. Si Maguindanon TV, ina ni Maguindanon TV, sumusuporta din sa atin na nandito. Kanabumanin niya, katulad nga ng nabanggit na, palagi natin nababanggit, yung ganitong pag-aaral, special class kasi ito. Kumbaga wala talaga siyang curriculum, kundi random na lang na lecture, pero napapagkunan natin ng aral. At saka at the same time, updated siya. Ibig sabihin, current events ang mga Islamic na pinag-uusapan natin dito, no? Alhamdulillah. So, napakaraming mga benefits sa kaalaman yung mga nakukuha natin dito, no? Kasi ang Islam naman ay lahat ng panahon pinapasukan niya, lahat ng problema pinapasukan niya, no? So mabalik tayo doon sa binanggit kanina ni Kaka-Ustaz na maaaring masabi natin na kulang pa pala ang ginagawa ko para maging isang mu'min. Kasi ang palaging binabanggit niya, ya ayyuhalladhina amanu. Kung mapapansin ninyo diyan sa Quran, palaging binabanggit niya, ya ayyuhalladhina amanu. Tinatawag palagi ng Allah at binibigyan ng babala yung mga mananampalataya. Kasi kumbaga okay na, sapat na yung pagiging isang Muslim. Sa atin kasi, ang isang pagiging isang Muslim, yan yung mga taong maaaring nagkakaroon ng kasalanan na hindi kasalanan na naiaalis ka sa Islam. Kasi ano mga kadusan? Maraming kadusan. Ibang uri ang mga kasalanan. Maaaring nakakagawa siya ng kasalanan na hindi niya na ilalabas yung tao sa Islam. Kaya nananatili pa rin siya sa Islam. Pero yung taong yun ay makasalanan. Okay? Pero ang minawarningan din natin dito is yung bang kailangan, ang totoong mu'min, kung makita natin kanina na binanggit niya, dito na lang ko kukuha ng guidelines sa gusto kong i-share sa inyo kasi napakaganda nung usapin na binahagi niya kanina na tama nga naman. Minsan hindi tayo aware kasi araw-araw kang nagsasambayang, araw-araw kang nagsasadaka, araw-araw kang nagiging mabuti, araw-araw kang nakakagawa ng ganito. Araw-araw na lang na ganun yung buhay mo na minsan hindi mo na alam kung mu'min pa ba ako? Ang pinakasiguraduhin mo lang is wag mong magawa yung kasalanan na ilalabas ka sa Islam. At ang siguraduhin mo, magagawa mo ang lahat ng bagay na obligadong sisingilin sa iyo ng Allah sa araw ng paghukom. Yun yung isang tao na lumapit sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kapag ba ako ay magsambayang ng 5 beses at hindi na ako magsambayang ng sunnah, makakapasok ba ako sa surga? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yes.
Kasi nga, ang tinatanong niya, yung mabigat na kukuha ko. Yung bagay na itatanong sa akin ng Allah na kukuha ko. Okay lang ba na hindi na ako doon magsunna? Kasi extra points, extra reward, pero hindi na itatanong sa akin ng Allah. Pero bilang sa timbangan mo, mabibigat na mga bagay. Sabi ng Rasul sa Salam, yes, maaari ka makapasok dito, makapasok sa surga. So, ganun yung bagay na yun, na gusto nating i-clarify. And meron akong isang nabasa na hadith na naalala ko, pimaman al-hadith, na ang wudu, ito extra ito sa atin, ang wudu ay hindi mananatili maliban na lang, hindi mananatili sa tao, maliban na lang na siya ay mu'min. Isa na naman yung na-gauge. Isa na naman yung napalatandaan. Tanungin mo kagad sarili mo, araw-araw ba, all the time, may wudu ako? Kasi kung wala, pasensya ka na, medyo hindi ka papasok sa standard ng mga mu'min. Yabe, kung gusto mo mag-enroll, enroll mo yung sarili mo. Gusto mong maging atinista, mag-enroll ka. Hindi mo lang sure kung gagraduate ka, pero subukan mo, kumbaga. Yun yung point dito. Kung gusto mo maging mu'min, walang makakapagbigay sa iyo ng grade na kahit na sino man dito sa mundo, kahit mufti pa yan, dapat kakakasandalo saka mu'min ka, saka muslim ka mo, saka na nasaleh ka, saka na maya ka ataw. Walang makakapagbigay niyan. Pero kung gusto mo, applyan mo sa Allah at doon mo lang malalaman yung result niya sa araw ng paghuhukom. Pero dito pa lang sa mundo, may mga palatandaan ka na. Kumbaga sa school, alam mo na makakapasa ka, alam mo na ang makukuha mo at the end of the day ay maraming medal, magiging cum laude ka, magiging first honor ka. Alam mo kasi may mga pumapasa ka, yung mga grades mo sa quizzes, yung mga result niya, mga magaganda. So siya pa sa dunya, alam mo na ganun yung ating pagiging isang mananampalatayang mu'min kasi di ka gagatasan ng abdas. Sipat kasi sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam yun, na yung mga mu'min hindi mananatili yung abdas na yan maliban sa mga taong mu'min. So kung meron kang time, yanin upaman, na tumitik ka, ngito bagabdas ka mun kagad. Kasi kung hindi ka nag-aabdas kaagad, I'm sorry. Kumbaga, kailangan mong enroll yung sarili mo. At this moment, mamaya kung iihi ka, pag-abdas ka kaagad. Pag-abdas ka kaagad. Yung mga sifat na yan ay sifat na mga totoong mananampalataya. Meron pa. Yung mga binanggit na kasi napakaraming mga magagandang binanggit kanina. Noon ako naalala, isang lalaki na pumunta sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sabi niya, turuan mo ako ng paraan na makakapasok ako, fima man al-hadis, na makakapasok ako sa paraiso. Di ba maraming hadis na ganito, Ya Rasulullah, mahuwal yudkhilul jannah. Ya Rasulullah, turuan mo ko ng paraan na makakapasok ako sa paraiso. Alam mo sinabi ng Rasul sa salam, kung katingin sa kalsada, meron katingin ng mga puputmanan ng mga tanak, kunin mo. Isipin ka. Alisin mo yung mga nakakatinig sa kalsada. Na may kakanatamento ba? Na i-check lang muna natin ang sarili natin. So kumaga sa ina-applyan natin dito yung pagiging isang mu'min. Maraming mga bagay na mga sifat na may mga gauge na gusto natin. Ang gusto natin dito, piyata man siya badalo na, maka-apply man lang ako na maging isang itsurang mu'min ako. So napakaganda yun ng mga bagay na binigay sa atin. Ang isa pa, yung happy ka ba sa sala? Di ba di kay gagano? Ngito, may kapadsambayan ka, gapinginawan ka? Ato kagasimo kuti pamusungan ka? At deep inside, labi doon no subo, labi doon no isya, kaginanya ba mga wakato na maugatin niya ba ka mga munafik ang mga tao?
Na ayaw mo yun. Ayaw mo yung mga munafik na tao. Kasi ang munafik na tao, fi darkil asfali minan nar. Sila yung mga tao na itatapon ng Allah sa pinakailalim ng impyerno. Ha? So sila yung pinakadidalang mga impyerno, yung mga munafik, at isa sa mga palatandaan nila, tamad sila magsambayang ng Fajr at saka ng Isha. Ngayon, tanungin natin ang sarili natin. Ha? Kung yung opposite o kung yung mu'min nagagawa mo, yung opposite ng pagiging mu'min, naiiwasan mo ba? Ha? May kameto ba? Kaginaanan to na mapok, gapok, giniginawan ka. Anong gagawin mo kapag ka tinatamad ka magsala? Sabihin mo kagad sa sarili mo na kailangan ko maging ganado sa sala, excited sa sala. Ha? Sa kabityalan ni mga tao niya di pagsambayan nga. Sa kabityalan, kanasa kabityalan ni mga tao niya di pa magsambayan. Ibang usapan na sila sa pinag-uusapan natin. Ha? Gusto lang natin dito yung sarili natin na may pasok natin doon sa totoong mananampalataya. Ha? Maraming paraan yung pagiging totoong mananampalataya. Nandoon ba ako sa nagsasala ba ako? Meron ba akong tumaanina? Yung ba? Yung happy ka na nagsasala ka? Kumbaga, kapag Yawmul Jum'ah, halimbawa, Yawmul Jum'ah, napakasarap pa sa feelings mo na tapos ka nang magsambayang ng Yawmul Jum'ah. Tapos ka nang magsambayang, napakagaan ba? Ito, ilang beses natin narinig. Mugat manggit sa mga ginawa ko, naku, maswakto na kumakatsambayang. Na alhamdulillah. Nandun sa puso mo yung pagiging isang mananampalataya. Sipata namin to ba? Tsukuri ka din to ba? Ha? Yung binanggit din kanina ni Kakostas. Ang totoong mu'min, negative at positive, ay alhamdulillah sa kanya. Mga gan. Di ba? Ajaban li amri mu'min. Sabi ng Rasul sallallahu amazing. Nakaka-amaze ang mga mananampalataya. Bakit? Kasi pag tinamaan sila ng pagsubok, tinamaan sila, meron silang nakuhang kabutihan, syakara, fakana khairallah. Nagpapasalamat sila sa Allah pag meron silang mga magagandang nakukuha at nagpapasalamat sila sa Allah. Kapag negative naman sila, negative yung nakuha nila, ibig sabihin mga bad news, namatayan, may sakit, meron kang iba't ibang karamdaman, ang nababanggit niya lang sa sarili niya, nagsasabar siya, nakabun ka ng Allah Ta'ala, at ito ang makakabuti sa akin. Maragan. Isa sa pinakamahirap na bagay yung pasasalamatan mo ang Allah. Although, sige, tanggap mo, pero pasasalamatan mo pa ang Allah na namatayan ka ng membro ng pamilya. Mga mananampalataya lang ang merong ganito. Yung totoong mu'min lang, kufar, di na kanya makinig sa kanila. Once na namatayan sila, naglulupasay sila. Umiiyak sila ng napakalakas at hindi nila tinatanggap. Hindi ko natatanggap ito. Bakit siya namatay? Bakit ikaw pa? Marami namang mga masasamang loob. Marami namang mga hold-upper. Marami namang ganito. Marami namang ganyan. Ang mga dapat silang maunang mamatay. Bakit siya pa? Sinisisi nila ang Diyos. So yun ang mga kailangan na si mu'min mo ipagkakasaya ba? Ha? Nawalaan ka ng bagay, merong magbagsak ka sa kung ano man, tanggapin mo yan. Ha? Kasi nga yan ay pagsubok sa iyo ng Allah. Maraming pagsubok sa atin, bida-bida po. Kasi magkakaiba-iba ng level. May mga taong pagkasilang pa lang sa kanya, meron na siyang pagsubok. Yan inupaman na nandun ni Kinambatalon sa kanina, wala na siyang kamay. Adang Kinambatalon na, doon ni kinamamata ni sa dunya na yung nag-aalaga sa kanya, hindi niya totoong magulang kasi wala na yung magulang niya. Ha? So, yabong pagkagagasan niya ba mga pagsubok, kaso mga tawan to paritiyaya, binibigyan ng Allah ng pagsubok, pagkasilang pa lang sa kanya. Ha? Halimbawa pa, isa. Trending ngayon sa, natin, gusto kong isingit ito, si Cristala. Trending si Cristala kasi naman sa ginawa niya, naku naman sa'yo, kapatid na Cristala.
Ang dami ng ginawa niya, kabulastugan. Umalis dito, pumunta ng Manila, ganun pa rin ang ginawa niya. Although, ganito pa rin yan pagsubok pa rin, pagsubok yan sa kanya. Ang zukur tanong pagkakanaya ang inawad mo Allah Ta'ala sa kita no'y syahwat kabawasan ka mo bala syahwa na babay. Yan ni mana, yan ba sila na niya, ginawasan ng Allah yung kanilang emotion, na pagiging isang lalaki, inadjust ng Allah na parang maging emotion sila ng emotion ng mga malalambot na tao. Pagsubok yan sa kanila. Tumakilay ka sa mga tao, ang mga malamag ka. Na yun ang pagsubok sa kanila ng Allah. Ay sukur kapag kanayin to'y pagsubukin sa ka. Kung merong mga tao na inalisan ng Allah pagkasilang ng paningin, sila ang pinagsubok sa kanila ng Allah yung emotion nila, iba. Mama kanikirisala ba na halimbawa? Hindi natin gusto na makanara si kristala. May abetid do a mu'min, may abetid do da'iya. Ayaw niya, kita ng mga Muslim, ayaw natin makagilitay tawa baradusa. Huwag tayo maging happy doon. Yan makanarakakan ba nan? Hindi, narakakan ba na tao? Kung yung guwe-guwe niya, yes, pero ang dapat sa atin, ang magkilita sa tao di pagsambayang. Nakanayatay bagid sa kani ustaz, ano ang kukuman ng taong hindi nagasambayang? Ang pinakamagandang tanong, ustaz, paano ko mako-convince yung kasama ko na magsambayang? Kaginandukan, makanarakain to kay always na siyang hindi magsambayang hanggang sa abutan na siya ng kamatayan. Kumbaga wala nang chance. Okay, na mengka, tingkaya ko galing niya na makwakos ka rin, maagak ko, kandaawang ko. Pag siya ay nagsambayang, every time na magsasambayang siya, yan ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mandaa ila huda, sino man ang makakuha, magdaawa, mag-anyaya ng isang tao at gabayan ng Allah, limawa, di pagsambayang, sa kay pinadsabapan Allah Ta'ala sa kinandawan karon sa makadsambayang, falahu ajral mislahum la yanqus min ujurihi shay. Adan bara sa taon to, may pahala, may reward yung tao na nagdawa. Nakatulad nung taong yun yung reward niya, na hindi babawasan ng Allah yung reward ng taong yun. Halimbawa, meron tayong nadawahan na isang taong hindi nagsasambayang, and then biglang nagbago. Pagsasambayang steady. And then yung time na yon, bigla siyang nagsambayang, from hindi nagsasambayang, bigla siyang nagsambayang, lahat ng sambayan niya, inshallah subhanahu wa ta'ala ay meron kang reward. Inshallah subhanahu wa ta'ala ay meron kang reward. So maganda yung kumaga sa ang isang tunay naman nanampalataya ay magkaroon siya ng totoong paanyaya sa Islam. Pag ginanambay magasakwa na magkaroon ka ng iba pang reward. Kung gusto mo magkaroon ng iba pang reward. Barakallahu. Mahirap kasi yung nagsasalita. Ang dami ninyo. Tapos na nakikinig. Medyo tayo. Namamalat. Ika nga. So, yung mga tao na tunay na mananampalataya ay kailangan nating kailangan nating maging sifa. Kumbaga sa dalo na to kung hindi mo man sure na ikaw yun, pero mahahalata mo yung tao na nandoon ka sa pwestong yun. Dahil doon sa mapapanatili mo yung sarili mo. So tao, kasi hindi naman tayo perfecto Maaaring ngayon meron tayong kasalanan. Kasi paano kagid? Dati gustong-gusto mo nagbabasa ka ng Quran. Dati gustong-gusto mo na palagi ka nakakarinig ng usyatan. Palaging laman ng cellphone mo yung dawa nila ustaz. Dawa natin dito every Saturday sa mga page natin. Yan ang gusto-gusto mo. Then biglang malalaman mo yung sarili mo na medyo ka lumalayo kung ang pinakikinggan mo na ngayon ay puros mga music, ang puros pinapapalahagan mo sa
Facebook ay puros mga walang kabuluhan, puros mga prank. Pambateno pa din sa katawa, pagkaturog at pagkatatawanan kagid. Hindi ka na nakikinig ng mga usyatan, na wala na yung ganun, yung everyday na yun, and then nagiging mabigat na sa'yo, dumating sa'yo yung pagsubok ng Allah. Ibig sabihin, dumating sa'yo yung pagsubok ng Allah kasi mabigat sa puso mo yun. Kasi hindi yan maghahalo. Sabi nga ng mga ulama natin, di pag-symbol maasiya. Hindi maghahalo yung maasiya at saka yung ibada. Kaya kung meron kang ibada sa sarili mo, automatic yan, hindi pumapasok or hirap pumasok sa yung mga maasiya. Ayaw ko yung pakinggan kasi hindi yan Islam. Ayaw ko yung gawin kasi hindi yan Islam. Ayaw ko yung ganyan, ayaw ko yung ganito. Pero kung nag-i-enjoy ka na makinig sa Marites, at alam mong Marites ito, problema yun. So yan ang pinaka-ano natin, pinaka dapat na gawin natin. May isang pangyayari sa time ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, and acknowledging sa dalawang makaka natin ng mga engineer, si Engineer Nur, ipagaling ng ating Sheikh, at si Papa Nagib Tungkay. So, ito baka malapit na itong tapusin ko itong kwento ko lang sa inyo. Sa time ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, may dumating ito pakikipagpaligsahan ng tunay na mananampalataya. May dumating sa kanya na mga sahaba. At dumating sa kanya, nagtanong, Ya Rasulullah, para bang kumaga sa nagrereklamo na parang lugi kami sa buhay. Sabi ng mga sahaba na ito, Ya Rasulullah, nalulugi kami ng mga taong mga mayayaman. Mga mayayamang mga tao. So, itong mga mayayamang mga tao, sabi niya, ay nagsasambayang katulad ng pagsambayang namin. Nagpupuwasa katulad ng pagpupuwasa namin. Kaso sila nagsasadaka, kami wala kaming pangsadaka. So, tayo kami doon sa sala, tayo kami doon sa pagpupuwasa, pero hindi kami makahabol doon sa pagsasadaka. Kasi kung sila, sabi niya, magsasadaka, since na sila ay mga mayayaman, may pagsadaka sila. So paano naman kami na mga mahihirap na bagato namin? So parang nagreklamo sila na, paano kami makahabol sa pakikipagpaligsahan? Kaya pagkukontesan, hindi natin pinagpapaligsahanan yung mga masasamang bagay. Tabiabo sa panahon natin ngayon, pinagpapaligsahan. Meron ka ng iPhone 16 Pro Max, fully paid. Pinagpapaligsahan, na nakakuha man sa kanin sa bagong cellphone. Yun ang pinagpapaligsahan nila. Since meron siyang bagong yun ang kanilang mga paligsahan. Pero yung mga sahaba, hindi. Ang paligsahan nila, mga ibada. Ya Rasulullah, paano kami makahabol? Sambayang kami, magsambayang din sila. Magpuasa kami, magpuasa din sila. It's atay. Pero magsadaka sila, wala kaming pangsadaka. Paano kami magkakaroon ng sadaka? Sabi ng mga tao, sabi ng mga sahaba, sa naman din, no? Parang nakakaano na tanong din, paano kami makahabol? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi ba na kayo ay binigyan din ng Allah ng mga sadaka, ng mga extra, na kapag gagawin ninyo ay makakahabol kayo sa mga sadaka na yan? Nasabi ng mga sahaba, Ya Rasulullah, ituro mo sa amin kung ano yan. Para naman, sabi niya, makahabol kami sa mga mayayamang tao na kapag nagsasadaka, nagzazakat, sadakatun jariya, extra kanilang reward, kami konti lang. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi ba't binigyan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng chance na makahabol doon? Ano yun? Sa pamamaraan ng pagtasbih, sa pamamaraan ng pagdhikr,
sa pamamaraan ng pag-alala sa Allah. Na namati ko Rasul salama, pag-insan sa rewards yan to eh. Kung magsadaka sila, padikar ka. Makaton sila sa miskinan inang ganilan. Pag-atkar ka tuman ng ganulaw talaga, makahabol ka din. So yun yung mga sahaba na yun na gusto makipagpalisan kasi tingin nagkatagag kami mamu sa mga reward na niya. Naiwan kami sa reward na yan. Paano yan? So kaya yung mga nung marinig nila yun, yun pala yung strategy. Technique. So ang ginawa nila, kaya nga ang isang palatandaan na ikaw ay mu'min, huwag mong aksayahin yung oras mo. Na ikaw ay nagmamaneho, nakikinig ka ng music, and then kumakanta ka ng kanta ng TikTok. Nakikinig ka ng kung ano-ano dyan, at walang reward yung umaandar yung oras mo na wala kang reward. Yun yung pinaka-point ng mga sahabang to. Kasi sila na, every time na umaandar yung oras, segundo, kailangan meron ako magawa dito na merong reward. Yun ang tunay mananampalataya. Yun ang mu'min. Kaya nung marinig nila yon, umalis na kagad sila sa Rasul sallallahu umanisa na banasbeh. Subhanallah. Alhamdulillah. Ganun ang dinamihan nila. Kaso nga lang, nung makita naman sila ng mga sahaba ng mga mayayaman, ano yung ginagawa nyo? Bakit parang, meron kayong ginagawa na kakaiba? So hindi nila sinasabi, kaya gusto nila makipagpaligsahan. Nagpaturo din sila sa Rasul sallallahu tingin tuwa mga to na yan nilang bungulan na banasbeh. Tuwa mga to na yan nilang bungulan na may kada kumaga kung kayo ay magsasadaka, sila magtatasbeh dahil meron din sila mga sadaka. Sa iba pang hadis, ang binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaka. Iba't ibang riwaya yung hadis na ito sa napakagandang pagkakabanggit ng mga sahih lahat. Pero napaka-iksing hadis, sabi niya, lahat ng mga kabutihan, ito ay isang sadaka. Lahat ng kabutihan ay isang sadaka. Kaya nga, isipin mo na lang, lahat ng ginagawa mo, basta't ito ay alinsunod sa Islam, nang gunyati ka sa mapya, nagkapagkakwa sa pahala. Alimbawa, itong pagkakamera ni Al-Hidayah ng video, kumaga sa yung iba, tabi sa mga vloggers mga content creator tayong lahat, sila na video sila, ang iniisip nila para magkaroon ako ng income, na extra income. So kay Al-Hidayah, iniisip niya na binibidyoan ko yung dawa para merong mas matuto pa doon sa mga video. Doon sa mga video na ginagawa ko. Pag yun ang intention mo, inshallah subhanahu wa ta'ala, hanggat nandyan yung video na yan, na inedit mo at pinaghirapan mo, pinuntahan mo para ipalabas sa page mo, tamansan bagilay sa namba, na inshallah subhanahu wa ta'ala, meron kang pahala. Hanggang sa merong nanonood doon. Kaya yan, actually, sa nakatrigger sa akin, ba't ako bumalik sa da'wa sa online? Kasi nung naririnig ko sa radio, pag nagdadrive ako, narinig ko palagi yung radio lecture ni Ustaz Badi'uz Zaman sa Liao. Sabi ko, parang buhay na buhay si Ustaz Badi'uz Zaman. Narinig mo yung boses niya, sila Ahmad Javier, yung mga daya natin na matagal namatay na, namayapa na, rahimahumullah. Pero akala mo buhay na buhay. Ito yung turo nila. Napakatama at napakaganda. Nag-apyas kita niya. So totoo lang, ako talaga ang dami kong nakukuha mga aral sa mga lectures nila. Na every time naririnig mo yun, pag ginawa ng isang tao yun, apyam inatay ka na, sadakatun jariyah mo ito. Kullu ma'rufin sadaka. Lahat ng kabutihan ay isang sadaka. So kaya, pag sumikapan natin, anyway naman, yung mga naghahabang sa atin dito, yan yung mana sign na sila yung mga potential na mga mu'min. Lagi na di man magtsatsaga yung taong manood sa atin ngayon na ganitong Sabado, kaya katatapan siya na pagtulog. Kaya katatapan siya na bagilay sa kung ano-anong mga palabas. Baka nanonood ng boxing ni Pacquiao or ng beauty pageant. O di kaya kung ano mang mga
cooking show doon sa TV niya or ano pa man ang pinapanood niya. Ha? Sabi ako, na hindi natin alam, no? So, ang pinaka natin, inshallah subhanahu wa ta'ala, panatilihin natin yung ating mga sarili na tunay tayong mananampalataya at hilingin din natin sa Allah palagi na tayo ay mapabilang sa mga mananampalataya, inshallah subhanahu wa ta'ala, no? Gusto kong pasalamatan kayo na nanonood dyan sa inyong mga kanya-kanyang mga kabahayan sa iba't ibang panig ng Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. Ha? Jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi